Sige po, purihin po natin muli ang Panginoon. No? Sabihin natin sa katabi natin na mahal ka ni Jesus. Okay? Binabati ko po ang lahat ng kapatiran sa lahat ng kapulungan sa Paisawan, no? Sa Bagong Baryo at sa lahat po ng mga senior citizens, yung mga nasa baba po ng church, no? Sa lahat ng mga manonood ng YouTube channel, salamat po sa inyong regular na pagtangkilik at ganoon din po sa lahat ng mga kapatiran, no? Mga kamanggagawa, no? Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa umagang ito, no? Bago tayo magsimula, nanya ko pong iyuko niyo ang inyong mga ulo, hingin natin ang pagpapala ng Panginoon. Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa iyo at pinagsama-sama mo kami ngayon sa iyong bahay-sambahan. Pagpalain mo nawa ang aming mga oras habang ginagabayan sa aming mga pag-iisip sa pakikinig ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng kaunawaan at dalhin sa isip ng pagkakaisa. Panginoon, pagpalain mo rin po ang aming mga panauhin at lahat ng mga nagsipagdalo ngayong umaga. Naway mapagpala ka namin habang kami ay nakikinig sa paksang tatalakayin sa aming katututo. Pagpalain mo rin po ang iyong tagapagsalita sa tulong ng biyaya ng banal na Espiritu. Marami po salamat, Ama. Sa iyo lamang ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so muli magandang umaga po sa inyo lahat. No? Bago tayo tuluyang dumako sa ating paksa ngayong umaga, nais ko munang basahin ang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, kabanatang 1, 6 hanggang 10. No? Nagtataka ako kung bakit kayo dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, maging kami o isang anghel man na mula sa langit, na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral na namin sa inyo. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Purihin po ang salita ng Panginoon. Alam niyo, nang ipahayag po ni Apostol Pablo ang kanyang saloobin sa mga taga-Galasya, no? Damang-dama po ang kanyang pagkabahala. No? Nagtataka siya, bakit mabilis na bumaling ang mga taong ito sa Ebanghelyo? No? Matagal yung aral na nasa kanila, pero may mga dumating na kung ano-ano mga Ebanghelyo na mabilis silang tinanggap. Kaya ganito mismo yung sinabi niya sa may chapter 1, verse 6, sabi niya, nagtataka ako. Ito niyo yung salita niya, no? Nagtataka ako kung bakit kayo dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo bumaling agad sa ibang magandang balita. Takang-taka po siya. Hindi ho ba nakakabahala ito? Ang dali nilang tumalikod sa Diyos. At bakit nila pinayagang madaya sila, no? At bumaling sa ibang ebanghelyo? Nakakapagtaka po, kaya ang sabi pa ni Apostol Pablo sa 1:7, ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Alam niyo, mahalagang makilala natin ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalisay na ebanghelyo at binaluktot na ebanghelyo. No? Pag nanood ka sa YouTube, sa TikTok,
Ang daming mga nangangaral na kung sino-sino, nakala mo ang gagaling, ano? Pero mali po at hindi po biblical yung mga aral. Alam niyo, ang pagtanggap ng ibang ebanghelyo ay sumpa po yan. No? Hindi matanggap ni Apostol Pablo ang gayong pagtalikod nila sa magandang balita. Kaya nasabi niya sa Galatians 1:8 and 9, parusahan nawa ng Diyos ang sino man, maging kami o isang anghel nang mula sa langit, na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinapangaral namin sa inyo. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino man mangaral sa inyo ng magandang balita na naiba kaysa tinanggap na ninyo. Maliwanag po naman kasi yung aral, no? Hindi po pagsunod sa tunay na ebanghelyo yung pong hindi pagsunod sa tunay na ebanghelyo ay haharap sa kahatulan. Kasi mali yung binasa mo, mali yung aral mo, mali ang pagkaintindi mo, parusa ang aabutin mo. No? Sensitive po yung mga bagay na nakasulat sa Bible. We need to understand it fully. No? Ang panalangin nga ng apostol ay parusahan nawa sila ng Diyos. Dinidistort nila, no? Sinisira nila. No? Today, we need to be just concerned about perversion of the gospel. No? Pagbabaluktot ng ebanghelyo. Kailangan alamin natin kung paano binabaluktot ng mga lapastangan ang ebanghelyo ni Kristo. No? Kailangan mapagbantay tayo dahil may mga taong nagsisikap na guluhin ang pananampalataya ng tao sa Diyos. No? Kailangan malaman nyo rin na hindi bababa sa 4 na bahagi ang ginawang pambabaluktot na ito ng mga lapastangan. Kaya ating tatalakayin ito ngayong umaga. Ang pamagat ng paksa natin ay the perversion of the gospel. No? Roman number 1, the gospel of faith plus the law. Faith plus the law. Let's look into it. Letter A, the perversion explained. Pinapaliwanag kung paano po nagaganap yung mga pambabaluktot. Ang problema pong hinaharap ni Apostol Pablo sa panahong ito ay ang pagbabaluktot ng ebanghelyo ng mga nagsasabing Kristiyano sila. Pakinggan nyo, ha? Mga Kristiyano sila. Nagdidemand sila ng kautusan, no? Dinidemand nila ng mga Kristiyanong Hudyo at nililigalig nila ang mga hintil na noong time na yon ay nakakakilala na sa Panginoon. Ginugulo nila. Kailangan silang magpatuli at ganapin ang kautusan ni Moises. No? Ano ang paliwanag ni Apostol Pablo tungkol sa isyung ito? Ang sabi po niya sa Galatians chapter 15, 1 to 5, anyway, 1 to 3 muna babasahin ko. Sabi niya, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Ako si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Inuulit ko, ang lahat ng taong nagpatuli ay kailangan sumunod sa buong kautusan. Ito po'y panahon nila, no ha? Ganito po ang paliwanag niya sa kanila. Kailangan po nating unawaing mabuti. Sabi po sa verses 4 and 5, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay na ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Ngunit kami umaasa na kami magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang problema po, hinihingi ng ilang Kristiyanong Hudyo na magpatuloy yung mga hintil upang matupad ang kautusan para maging matuwid sila. Do you believe that? Yung mga tao nakakilala na, tinanggap na ang Panginoon eh. Pagkatapos, nire-require nila, para kayo maging tunay na Kristiyano, kailangan tuloy kayo. Dahil yun ang utos ni Moises. Okay, yun po. Hindi ganun ang paninindigan ni Apostol Pablo. Dahil kung yun ang kanilang magiging batayan upang matupad ang kautusan para maging matuwid sila, lalabas na inihiwalay nila ang kanilang sarili kay Kristo at tinanggihan nila ang kagandahang loob o yung grace ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Luma na po ang isyung ito. Katunayan, sa Galatians chapter 2, verse 1 to 5, ganito ang kanyang sinabi.
Sabi rito, makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. Isinama ko rin si Tito. Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nakipagpulong ako ng sarili niyan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesia. At inilahad ko sa kanila ang magandang balitang ipinangaral ko sa mga hintil. Ginawa ko ito dahil ayaw kong mawala ng kabuluhan ang aking ginawa at ginagawa pa. Kahit na isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi nila pinilit na magpatuloy ito. No? Kahit may ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon, nakihalo-bilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Kristo Jesus upang kami muli nilang maalipin. Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. Naintindihan ba natin to? Ibig sabihin, hindi batayan ang pagiging tuli para maging matuwid ang tao sa pagtupad sa kautusan. Kasi, sabi ng aklat kanina, lalabas sa tinanggihan nila ang kagandahan loob ng Diyos at ang pananampalataya. God offered us His grace. Yung habag niya, yung biyaya niya, ibinigay sa atin. Tapos dahil doon sasabihin mo, parang kulang pa, kailangan dagdagan pa ng pagtutuli, parang binaliwala mo na yon, no? O alam nating lahat na hindi tayo naligtas dahil tinupad natin ang kautusan. Di ba? Wala namang naligtas ito na dahil tinupad yung kautusan eh. Wala akong makakatupad ng kautusan. Doon sa 10 utos pa lang, sablay na tayo. No? Sa halip, naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Dapat malinaw po yan. Kasi kung magkagayon, lalabas na kailangan dagdagan ang pananampalataya ng kautusan. Faith plus law. Isipin niyo po yun. Faith plus laws. Grace versus law. No? So ano mangyayari? Letter B, let's go to letter B. This perversion refuted. No? Dahil sa kasong ito, pinabulaanan nila Apostol Pablo ang maling aral na ito at nagpadala sila ng liham sa konseho sa Jerusalem. Ganito po nangyari, mga Gawa 15:23 to 28. No? Ipinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at pinuno ng iglesia ay bumabati sa mga mananampalatayang hentil sa Antikya, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahan naming galing dito kahit na hindi namin sila inuutusan. At binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo. Mga taong hindi nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Isinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito. Sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. At tumalon tayo sa verse 31, pagkabasa sa sulat, nagalak ang lahat dahil sa kanilang narinig. Ayaw ni Apostol Pablo na yung pananampalatayang tinanggap natin ay papatungan pa tayo ng kung ano-ano pang mga aral na magpapabigat sa mga mananampalataya gayong hindi naman hinihingi ng Diyos. No? Kasi yung kautusan, noon po yun, bago dumating ang Panginoong Jesucristo, no? Alam naman natin yung kautusan, hindi tayo maliligtas eh. Kasi nga, sablay tayo. Hindi tayo makakasunod eh. Sa church nga lang, hindi natin masunod yung mga simpleng aralin dito eh. Ano pa ang aasahan mong kaligtasan? Kung hindi ba sa habag ng Diyos, doon ka lang maliligtas talaga eh. Di ba? Basahin natin muli ang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, no? Para maintindihan natin. Sabi niya, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Amen po ba? Sino nagpalaya sa atin? Si Kristo. Okay? Walang iba. Kaya,
magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Yung time nila na yon, ano? Time na yon. Alam naman natin ngayon, yung pagtutuli kayo, wala namang kinalaman na dyan eh. No, ha? So maliwanag po, ibig sabihin, kung susundin ng mga hentil ang magpatuli upang maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan, kailangan nilang sundin yung buong kautusan. No? Kailangan walang maiwan doon. Susundin mo lahat, ang dami po noon. No? Samantala, binabaliwala rin nila ang kagandahan loob ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinalalabas kasi ng mga Kristiyanong Hudyo, listen carefully, ito, Kristiyano na to, ha? Pinalabas kasi ng mga Kristiyanong Hudyo na kapag nagpatuli ka, matuwid ka na sa harapan ng Panginoon. So, saan papasok ang biyaya o yung grace ng Diyos? Di ba malaking problema po ito? No? Maraming mga ngaral, binabaluktot ang Ebanghelyo ni Kristo. So sabi ko kanina, makikita niyo ito sa mga YouTube at iba pang mga media platform. No? Mag-ingat kayo sa mga pinapanood ninyo. No? Baka nasisira na ang isip ninyo. No? Baka nadadaya kayo. Mga nagdudunong-dunungan at nagkukunwaring mga propeta. Kaya sinabi po ni Apostol Pablo sa verse 3, inuulit ko, ang lahat ng taong nagpatuli ay kailangan sumunod sa buong kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Ngunit kami umaasa na kami magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Verse 6, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa mga gawaing udyok ng Espiritu. No? Udyok ng pag-ibig. No? Sorry. No? Malinaw po yun, yung statement na yun. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo. Maliwanag po yan. Kaya hindi na ho hinahanap, no? Dapat nung time na yun, dapat hindi na eh. No? Pero kaso, ginugulo, nililigalig sila ng mga Kristiyanong Hudyo. No? Ito po, hanggang ngayon may problema po dyan. Hanggang ngayon may conflict po sila. No? Sa iba pang mga liham ni Apostol Pablo, kagaya ng liham niya sa Roma at Colosas, no? Pansinin po natin mabuti na ang mga naghahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ay nahuhulog po mula sa biyaya. They fall out of grace. No? Bir mo, ipinalit mo yung kautusan sa biyaya ng Diyos. Ang bira. Kaya nga nagkaroon ng biyaya dahil alam ng Diyos, hindi mo masusunod ito eh. Di ba? Yun nga lang fruit of the Holy Spirit eh. Ilan sa inyo nakakasunod nun? Di ba sablay? Minsan 3 lang, minsan 2, minsan wala pa. Pag uminit na ang ulo, wala na. Get nyo? Ilan po yun? 9. O nakakailang ka ron, kapatid. Huwag na, alisin mo na yung kautusan, yun na lang. Sundin mo yun, yung bunga. Di ba? Mahirap po yan. No? So, inilalarawan lamang po dito na mapanganib kapag tinanggap natin ang pambabaluktot ng mga ng ebanghelyong ito, no? Meron pa, another such gospel is Roman number 2, the gospel of works without faith. Sana naintindihan nyo, no? Briefly. The gospel of works. Ito naman, basta't gumawa ka lang, kahit wala kang pananampalataya, ligtas ka. Ang galing, ano? Gumawa ka lang. Anong gagawin mo? Bahala ka. Gawa ka lang. Maliligtas ka na. No? Paano po ito binaluktot? Letter A, the perversion explained. Ang ebanghelyo pong ito ay nabuo sa buong kasaysayan ng simbahan. No? Itinaas nila ang ilang mga ordinansa, ngunit, no, hindi man lang isinaalang-alang ang pananampalataya. No? May mga ilan na naniniwala na kapag nabautismo na sila sa tubig, nabautismo na sa tubig, hindi na kailangan ng pananampalataya. No? Basta magpabautismo ka lang, Kristiyano ka na. No? Ang masamang halimbawa nito ay yung pagbibinyag sa sanggol. Hello, alam niyo po niyo ito, no? Yung sanggol, dinadala sa simbahan at binibinyagan. Hindi ko alam ngayon paano ginagawa. No? Sinasalukan yung ulo, winiwiligan na parang paplansyahin. Ano pa?
Tapos pagkatapos doon, Kristiyano na daw. Tingnan nyo, no? Maraming ignoranting mga tao sa mundo. Isipin niyo, paano naging Kristiyano yun? Binasa mo lang ang ulo. Hindi naman alam ng bata kung sino si Kristo. Sanggol po yun eh. No? Hindi po binibinyagan ng sanggol. Hinihintay mo nang lumaki yan at makakilala sa Diyos, makakilala ang kanyang tagapagligtas at tatanggapin niya yung kanyang tagapagligtas. Doon siya nababautismuhan, paghaharian siya ng Espiritu at lalaki siyang isang matatag na Kristiyano. Ganon din, hindi rin pwedeng bautismuhan yung mga hindi mananampalataya. May mga pastor na tinatanggap yung mga hindi mananampalataya, binabautismuhan eh. Kaya nga pinapaalalahanan natin lagi, every time, yung church, no? Hindi po ito paraan ng kaligtasan. Pag ikaw ay nagsisi at nagpabautismo, tinanggap mo ang aral ng Diyos, pinatawad ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan, at nagiging bahagi ka na ng iglesia. Ganun po yun. Ang problema, hindi nga kayang sundin ng tao ang buong kautusan para maging matuwid, kaya minarapat, sabi ko nga, minarapat ng Diyos na pagkalooban ng tao ng biyaya. Ipinipilit nila ang aral kahit na pilipit. Kagaya ng kung babalikan natin ang kasaysayan, ito, history. Nang panahong iyon, nagkaroon po ng malawakang Christian Crusade. Sino pong aware dito sa Christian Crusade na ito? Kasaysayan po to. Bata pa lang akong Kristiyano, binasa ko na yan. Nagsimula ang unang krusada noong 1096. Nang magsimulang magtipon-tipon ang mga Kristiyanong kabalyero mula sa Europa at lumipat sa Constantinople. Pakinggan nyo briefly, no? Ang mga Byzantine, sino yung Byzantine? Sila yung Imperyong Romano na ngayon ay tinatawag na nasa Istanbul, na nasa lungsod ng Turkey. No? Natakot po sila noon dahil kinakatok ang kanilang mga pintuan at sapilitan. No? Pinipilit sila ng kawa ng mga taga-kanlurang Europeo na tanggapin ang pagiging Kristiyano. Sapilitan po ito po yung time ng cross, pag binaliktad mo espada. Pag hindi mo tinanggap ang cross, papatayin ka ng espada. Ganun po yun. Sapilitan. Biro nyo, umiral sa mundo yan. Wala man na nakapigil. Sa pagitan ng 1095 at 1292, inilunsad nila ang unang krusada. Katakot-takot ang ginawa nilang pamamaslang at pamimilit na tanggapin ang binaluktot na ebanghelyo. Pinatalsik nila ang mga Kristiyanong Latino mula sa kanilang kaharian sa Syria, kasama ang paglalakbay sa Roma, sa Espanya at maging sa Baltic. Nagpatuloy ang mga krusada sa loob ng ilang siglo. Remember? Ilang siglo, no? At maraming tao ang natakot, namatay, nagdusa, at pagkaraan ng 1291, mabilis na bumagsak ang Christian Crusade nang dumating ang Protestant Reformation, kaya humina ang kapangyarihan ng Papa sa Roma. Kung hindi sumulpot yung itong Protestant Reformation, nagpatuloy po sa pagwawagayway ang mga kamaliang ito. Now, the reason why this perversion refuted, let's go to letter B. Bakit natin ito binabaka? Why? Because faith is essentially to pleasing and our salvation. Bakit po? Hebreo 11:6. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. That's why faith is essential to pleasing God and our salvation. No? Ang sabi po sa Juan 8:24, kaya sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Meron pa po, sa Marcos 16:16, ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit,
ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Dapat maintindihan ng tao yan. No? Kasi yung pananampalataya, dapat intindihin mo eh. Ano ba itong pananampalatayang ito? Ano ba itong pinagsisigawan ng mga Kristiyanong pananampalataya? Kasi may mga fake niyan. Pareho din yan ng relos. Hindi lahat ng nakikita mo genuine o rigged. Even, maskin po yung ebanghelyo. Marami na pong fake na ebanghelyo. Sabi ko sa inyo, nagkalat na po eh. Yung mga aral, mga katuruan na sistematiko po yung pandudurog at pangsira nila sa original na ebanghelyo. Kaya dapat ang Christian, matindi ang discernment mo. Mag-aral ka mabuti, basahin mabuti ang aklat, intindihin mo, kung meron kang nalampasan na hindi mo alam, magtanong ka. Huwag yung basta tinanggap mo lang. O yan, ligtas ka na ha, binautis mo ng aklat, ligtas ka na. Tiwalang-tiwala ka, hindi mo alam, pupunta ka na impyerno. Yan ang pinagsisikapan natin, kaya nga, kahit mainit ang panahon, kahit umuulan, lumalabas tayo para ihatid sa kanila yung tamang aral ng kaligtasan. Hindi naman laro yan eh. Isipin mo, inikot mo ang mundo kung saan ka nakarating tapos na-miss mo yung salvation. Ang tanga mo, di ba? Di ba tanga? Oh. Ang dami mong natutunan. Ang galing mo sa math, magaling ka sa science. Hindi mo kilala ang Diyos. Ang alam mo lang, Diyos, binabanggit, may Diyos ba? Meron naman. Naniniwala ako. But the thing is, you're not saved. By knowing God, you are not saved. Alam mo may Diyos, ligtas ka? No. Pag-aralan mo, ano sinasabi ng Ebanghelyo? Ano sinasabi ng kaligtasan? Ano sinasabi ng aklat? Hindi mo alam, magtanong ka. Busisihin mo. Kasi personal yan, sa'yo yan. Walang ibang makakatulong yan, kundi ang sarili mo at ang Diyos. No? Kaya yung pagsisisi sa kasalanan, at ang pananampalataya kay Kristo ay mga sangkap na kailangan natin para pagharian tayo ng Espiritu ng Diyos. Without faith, wala po. Ano sabi sa mga aklat ng mga gawa 2:38? Ano sabi? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Biro mo, paghaharian ka na ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ay Diyos at matalino at marunong. Alam ba yun? Yun ang makakasama mo. Eh di lahat ng gagawin mo tama, magagabayan ka niya, maliban na lang kung talagang matigas ang ulo mo. Kailangan mo yan eh. Matagal tayong napahamak sa mundo kasi patay ang Espiritu natin. At ito lamang ang tanging paraan para tayo matuto, para tayo magkaroon ng kaalaman. Malalaman natin ngayon ang wasto at hindi wasto. Ganun po yun. Kaya hindi yung kung ano-anong, mamaya mas maglilinaw pa yan eh. No? Dahil sa pananampalataya natin sa Diyos, naging dahilan to ng ating pagbangon, no? Sa isang bagong buhay. Kaya tayo naligtas. Sabi po sa Colosas 2, no, 12 hanggang 13, sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Yung kasing bautismo, pagsunod lang po yun eh. Kaya tingnan niyo kung babalikan natin. Ano sabi? Nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong, yung reason is yung dahil sa pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. So yung belief, yung faith natin, malaki po ang ginagawa niyan sa kaligtasan ng tao. Tuloy natin. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Hanggang doon lang po, hindi ko na tinuloy yun. So may isa pang popular na pagbabalot ng Ebanghelyo. Maraming pambabalot ang ginagawa nila. No? Minsan, kaya nga sabi ko sa kapatid na pagka binabasa ko po yun, nagko-comment ako ron eh. Nagbibigay ako ng comment ko.
Hindi ko matiis na parang palalampasin ko yung mga ganong mga sabi-sabi, mga aral-aral. Nagko-komentaryo po ako. At gusto ko, at doon sa komentaryo ko, may nag-a-agree. May nag-a-agree. Sunod-sunod yun, minsan may nag-a-agree sila. Kasi baluktot yung binabasa namin, itinutuwid natin yun. Ha? So may isa pang popular na pagbabalot ng Ebanghelyo. Tatawagin naman natin itong Roman number 3, the gospel of good works only. Ngayon magkakaroon kayo ng awareness. Malalaman nyo na ngayong umaga na marami pala tayong ginagawang mali. No? Marami pala tayong akala natin okay, akala natin tumpak. Yung pala hindi. No? Ano po ito? Gospel of good works only, lack of emphasis on faith. Maaring mauwi po to sa pagwawalang bahala sa tungkulin ng isang mananampalataya. Maaring makaligtaan ng pamamaraang ito ang kahalagahan ng pananampalataya kay Jesucristo bilang pangunahing paraan ng kaligtasan. No? Ito nyo? Hindi kasi binibigyan ng malalim ng pangunawa itong pananampalatayang ito. That's why Christians should read the Bible. Parang, wala na, alam ko na yan, nakaligtasan. Wala na yung Bible, wala na, no? Marami kayong babalikan dyan. Ano pa ang epekto ng good works only? Misunderstanding salvation. Tanyo? Hindi nyo naintindihan. Kung ang mabubuting gawa ay pinakikita bilang paraan upang magtamo ng kaligtasan, hahantong po ito sa hindi pagkaunawa sa turo ng Biblia na ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos. Regalo po yan ng Diyos na natanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Nakita niyo po yun? Ang daming Christian, pag tinanong mo, hindi alam ang sagot. Paano ka naligtas? Ako po, personally, ang dami kong nakaranasan yan. Paano ka naligtas? Basta matim pa ako sabi ng pastor, kailangan kami ng bautismo. Nagpabautismo kami, tapos isang buong pamilya kami nagpabautismo. Sabi ng pastor, ligtas na kami. Pero mo yun? Naniwala ka ron? Yan ang dahilan kung bakit may mga Miyerkules na pag-aaral tayo. Bakit may Biyernes? Kasi bulok ang laman ng isipan natin sa mga maling aral. Sinisikap ng pamunuan ng iglesyang ito na ituro ang wasto sa mamamayan ng Diyos. Para hindi kayo mukhang tanga. Tatanggapin natin yung mga aral na mali. Doon pa lang, pag narinig mo yung tamang aral, pag narinig mo yung aral na alam mo kagad may mali Parang Pilipit ito. Teka muna. Ganun po yun. Kaya dapat magtiyaga. Ang nakalulungkot nga lang, nung prayer meeting natin ng Biyernes, konting ulan lang. Ang dami pong namatay na Kristiyano. Hindi na sumipot dito. Naintindihan niyo ba yun? Nakakalungkot Yung mga kapatid na malalayo pang pinanggalingan, galing pa sa Bulacan, nakarating dito. Diba? Ano pa? Ano pa yung mga good works na yan? Ha? Potential for legalism. Legalism. Ang ebanghelyo na mabubuting gawa ay maaaring humantong lamang sa isang pagtuon sa pagsunod ng mga tuntunin at regulasyon. Ayan, yun lang yun. Sa halip na isang tunay na kaugnayan sa Diyos at isang binagong buhay o isang nabuhay o nabagong buhay. Ganun po yun. Magiging parang lang yun. Ito ang mga regulations natin para kayo. Gumawa kayo ng gumawa na mabuti, maliligtas kayo. Ang Diyos, marunong ang Diyos. Makinig yun. Basta nakita na parang, kahit tanga ka, pag gumawa ka lang ng gumawa ng mabuti, no? Gawa ka ng gawa ng mabuti, sa tagal ng panahon, maaawa din sa iyo yun. Hindi po, hindi ganyan ang paraan ng Diyos. Itinuro ng Diyos ang paraan ng kaligtasan. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Anong malalaman ng Diyos? Anong maintindihan ka ng Diyos? Ang galing nating ipangatwiran ang Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kaya kung hindi ka ligtas, hindi ka ligtas. Intindihan mo paano ang tunay na kaligtasan, na importante. You're just wasting your time attending the church without knowing the values of salvation. The essential of faith. Attend ka lang na attend. Intindihin mo kaya ka umattend, meron kang gustong malaman.
May gusto kang mangyari sa buhay mo. Ganon. Hindi yung attend ka lang, pa-PR dito, pa-ano-ano. Hindi. No? Ano pa? Ano pang pwede mangyari yan? Neglecting God's grace. Inalok ka na ng kaligtasan ng Diyos sa kanyang biyaya. Nagpabaya ka. Hindi mo inasikaso. Ilang taon ka na sa church? 30 years na, pastor. 30 years, hindi mo pa alam ang kaligtasan. Kasi nagpabaya ka. Mamaya makikita niyo pa, marami kayo, makikita niyo yung sarili niyo rito kung saan kayo nakalugar. No? Sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa mabubuting gawa bilang paraan para maligtas daw ang tao, no? Para maligtas. Ang kahalagaan ng biyaya ng Diyos at ang kaloob na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo ay maaari nating mapabayaan at talikdan. Kasi nakatuon ka na kasi sa good works eh. Punta kayo sa mga simbahan, yan ang tinuturo lang. Maging mabuti kayong mamamayan. Maging mabuti. Tama naman yun eh. Pero, tama naman po yung maging mabuti tayo. Tama naman gumawa tayo. Pero wag natin sabihin na dahil sa paggawa natin, magliligtas tayo. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ngayon, nandito ka sa church, narinig mo itong aral daw, marirealize mo pag uwi mo na pa, naku, ang tagal ko palang attend doon, wala naman pala akong alam. Hindi ko pala alam. Akala ko mabuti lang, magpakabuti lang ako. Akala ko, marirealize mo na, ang laking tanga. Sayang yung panahon, no? Ang isang balancing pag-uunawa, no, ay nagbibigay ng kahalagaan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ang kaloob ng kaligtasan at ang papel na mabubuting gawa, no, bilang natural na epekto sa pag-ibig at awa ng Diyos, sa halip na isang paraan upang makamit ang kaligtasan. No? Tama yun. Christian ka na, naligtas ka na, dapat maging mabuti ka. Dapat gumagawa ka. Ligtas ka na, Kristiyano ka na, ligtas ka na, pero hindi ka naman gumagawa. Naintindihan mo yung sinasabi ko? Ang ganda, no? Ang galing, ano? Na-born again na siya, diligtas na siya, no? He'd been attending the church regularly, pero wala naman siyang ginagawa. Mali po eh. Incomplete yun. Incomplete. Punta tayo sa letter A. Dito naman ay, this perversion explained what? Maraming tao ang nag-aakala basta gumawa ng mabuti, sabi ko kanina, magsimba ka lang, magpakabait ka, maliligtas ka. Lalo na kung marami ka nagagawang mabuti kaysa masasamang ginagawa. 100 yung ginawa kong mabuti, 50 yung masama, okay na yon. At least lamang yung mabuti. No? Pagka ganon, ligtas na ako. Kaya ang isang mabuting tao at relihiyoso ay ipinapalagay nila na ligtas na. Ngayong umaga, mag-isip ka, kapatid. Matagal kang natutulog sa pananampalataya. You believe God. You've been attending the church. That's good. Pero sure ka sa ginagawa mo. Tiyak ka 100% taligtas ka talaga. Alam niyo, ang haba ng buhay natin sa mundo, ang dami nating hinanap. Ang dami nating pinlano. Remember? Ang dami mo nang ginawa, tagsaliksik ka, at kung ano ginawa, ang hindi mo nasumpungan yung kaligtasan, anong problema mo? Ang laki ng problema mo. O yung mga nagtataas-taas ng noo dyan, na akala nyo, mag-ingat kayo. Kayo ang subject nitong topic na to. Kayo ang inaabot ng pangaral na ito. No? Ito niyo po yun. Binabangga yung maling aral na yan ng tunay na ebanghelyo. Letter B, this perversion refuted. Napakapanganib po kapag ang ebanghelyo ni Kristo ay binaluktot, pinalitan, binago. Kapahamakan po ang dulo nito. Kaya tayo nag-aaral ng mabuti ng salita ng Diyos ay upang hindi tayo matulad sa mga taong napapahamak. Yung mga taong napapahamak, nasa paligid nyo lang eh. Nakikita nyo sila araw-araw. Marami sa kanila nakita mo kahapon, ngayon hindi na. Nasaan sila?
Saan pupunta yung mga yon? Yes, namatay na sila. Pero saan sila pupunta? Asan ang kanilang final destination? Hintayin niyo yun? Nagpakahirap ka sa buhay nito. Lahat tiniis mo. For what? For what? Kaya nga, kahit na deboto ka, yung mga nagpupunta sa may Quiapo, tuwing Biyernes, mga sumasama pagkapista, mga prosesyon, yung mga nagpupunta ron sa may Ross Boulevard, yung mga deboto. Anong church yun? Baklaran. Naalala ko tuloy yung kwento ron sa may bakla sumakay sa jeep. Sideline lang po to, no? Bigla ko lang naalala. May dalawang bakla sumakay sa jeep. Nagbayad siya. Baklaran po. Nagbayad din yung isang bakla. Sabi niya, baklarin. Hindi nakikinig eh. Sabi nung tao, baklaran. No? Kahit deboto ka, kahit pumunta ka sa baklaran every Wednesday, oh, by the way, kasama ako nung araw dyan, nagdeboto ako dyan. 7 weeks. Ang init, siksikan talaga, oh. Gusto mo makaranas ng deboto? Nabago ba ang buhay ko? Hindi po. Paglabas ko, parang ang bait-bait ko. Naku, talagang. Pagdating po sa may sulok ng Nong, tara na, Nong, ito na. Sunod na ako. Wala akong nangyari dyan. Pero yung puso mo, gusto mo talaga, ha? Kaya lang nadaya ka eh. Akala mo, by attending the church, no? At lalo yung mga deboto ka ron, patay ka ron, ano? Yun po ang problema riyan, no? Ang mabubuting tao, kahit na deboto pa sa kanilang relihiyon, ay nangangailangan ng kaligtasan. Katunayan, si Cornelius ay mabuti. Kung kilala niyo si Cornelius, kung binabasa niyo yung Bible niyo, kilala niyo si Cornelius, mabuti po siya. He is a moral man. Lintik ang deboto ng taong ito. Basahin natin sa Aklat ng Mga Gawa, Gis, mula 1 hanggang 2. Sa Caesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang debotong tao. Siya at ang buo niyang pamilya ay sumasamba sa Diyos. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Kita niyo po yun? Yet, kailangan niyang maligtas. Kaya, ipinasundo si Simon na tinatawag din na Pedro. Pinatawag si Simon para, sabi po sa Aklat ng Mga Gawa sa 11:14, basahin natin. Sasabihin niya sa iyo ang mga kinakailangan upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Kasi sabi niya, ligtas na kami. Yung buong pamilya ko ligtas na. Nakarating kay Peter. Pinatawag. Ipinaliwanag ni Peter. Ang sabi ni Peter, sasabihin niya sa iyo ang mga kinakailangan upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Yan yung akala ng iba kasi. Yan, deboto kami, sumasamba kami lagi, diyan kami sa may Malbar lagi. No, yun. No? Masaya ron, may mga awitan din doon, parang pareho din. Hindi pareho. Yung mga tao ron, hindi naman concerned sa kaligtasan eh. Dito, sa church na to, concerned tayo dahil yun ang inuutos ng Diyos sa atin. Ang ipabatid sa mga taong napapahamak, ang kaligtasan sa wastong paraan. Get nyo? Hindi pwedeng tatanga-tanga talaga eh. Pag sa mundong to, tatanga-tanga ka, maraming mabubudol din. Oo. Alam ba niyo yung budol? Oh, hindi niyo alam. Dugo-dugo, alam niyo? Donut. Alam niyo donut? Ito niyo, hindi niyo alam yun eh. Kailangan alam niyo. Kahit na hindi niyo pinapractice, at least alam niyo, ito budol ito. Oh. Ito niyo po yun, no? Maraming halimbawa ng pagbabalik loob sa Diyos, no? Sa mga aklat ng gawa, no? Sangkot dito yung mga taong deboto sa reliyon. Halimbawa po, yung remember yung 3,000 na naligtas sa araw ng Pentecostes? Ayan, natandaan niyo? Oh. Basahin natin para maalala niyo. Mga gawa 2:5, ano sabi? May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Ha? Sabi sa 2:5, no? At ang sabi pa,
Yung mga utopian eunuch, kung matatandaan nyo, ito rin, mabilis nung nakaintindi, no? Marunong, ano? Sabi po sa Aklat ng Mga Gawa, no? Sa 8:27, sabing ganon. Pumunta nga doon si Felipe at dumating naman ang isang pinunong Ethiopia, na ingat yaman ng Kandase o reyna ng Etiopa. No? Galing ito sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Ito yung tao na na pinangangaralan, no? Sa karwahe, tumatakbo yung nangangaral. Tinanggap niya ang Panginoon at nung makakita ng tubig, pinahinto yung karwahe. Bautismo mo ako ngayon din. Alam niya, naintindihan niya na gusto niyang pagharian siya ng Espiritu Santo. Kaya ni-request niya na bautismo na siya. O sino sa inyo nakakilala kay Lydia? Yung tagapagkulay ng mga tela na taga-Tiatira. Ang sabi po sa Aklat ng Mga Gawa, kilala ba niyo si Lydia? Kilala ng mga sumasama sa Bible trivia. No? Si Lydia na taga-Tiatira. No? Sabi sa mga Gawa 16:14, kabilang dito ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga-Tiatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniniwalaan ang ipinangaral ni Pablo. Naging open yung mind niya. Businesswoman siya. Ang negosyo niya magtinda ng tela, sila rin yung nagkukulay. Meron silang pakulayan doon sa loob ng compound nila. Mayaman yung babaeng yan. Pero sabi niya, hindi yaman, kailangan maligtas ako. Kita niyo po yun? At sino pa? Yung ating laging binabanggit, si Apostol Pablo. Basahin natin sa mga Gawa 22:3. Anong sabi? Ako yung isang Hudyong ipinanganak sa Tarso, sa lalawigan ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel at buong higpit niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na narito ngayon. Pinagmamalaki ni Apostol Pablo yan. Masugid na akong tagasunod. Akala niya ligtas siya. Pero masalubong niya ang Panginoong Jesucristo on the road to Damascus, nabago lahat ang pag-iisip niya. Pero dito nagmamalaki siya. Masugid siya. Nakawal ng Diyos. Kita niyo po yun? Kaya may mga tao na even those who are attending regularly the church, alam niyo kaya nga lagi sinasabi, hindi yung attend ka ng attend. Tapos feeling mo save ka, nako, mag-isip kang mabuti. Pag-isipan mong mabuti. No? May lumapit sa akin Pastor, hindi ko po alam kung ligtas ako. Hindi ko sabihin sa inyo kung sino. Yung mga interesado riyan. Hindi ko sasabihin. Hindi ko po alam kung ligtas ako, Pastor. Sabi ko, ilan taong na ba ma-attend ng church? Sabi niya, magwawalo na po. Okay. Ano ba mga aral na tutunan mo? Yun lang tinututukan ko lagi yung Efeso 2:8-9. Ano ang pagkaintindi mo ron? Ang kaligtasan po nasa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kinangga mo ba si Jesus sa puso mo? Opo. Kaya nga lagi na po ako umati ng church nananabi ka ba sa gawain ng Panginoon? Opo. O ano tingin mo sa sarili mo, ligtas ka o hindi? Yun nga po, hindi ko po sigurado Sinabi na ng salita ng Panginoon Sinabi na ng salita ng Diyos No? Naintindihan niya po yun Tinanggap niya ang Panginoon. Nagpabautismo na rin siya. Sinunod niya yung mga dapat na sundin. No? Si Paul, nakita mo, ang tindi ng teacher niya, si Gamaliel. Ang galing, Isipin mo, maging guru mo si Gamaliel. O kaya, ang taas ng tingin niya sa sarili niya, pero, kita niyo, hindi siya ligtas. At naligtas lang siya nung masumpungan siya ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Nakatagpo ka na ba ikaw ba'y nasumpungan na ng Panginoong Jesucristo? Saan kayong daang nagkasalubong? Bagong baryo? No? Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Maliwanag pa to sa sikat ng araw. Basahin ko po yung aklat na paborito natin lahat, Efeso 2:8-9. Itutok mo ang mata mo, kapatid.
Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Malinaw yan, ha? Paano? Dumating, hindi, balik mo. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos, doon nagmula yung kaligtasan dahil sa pamamagitan ng pananampalataya. At itong kaligtasan ito, na tinanggap mo, binigay ito ng Diyos. Hindi ito galing sa iyong sarili. At ang sumunod na talata, sabi niya, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Basic na basic po yan. If you had been attending this church for a long time now, dito ka tumuto, kapatid. Yan kasing pananampalatayang yan, hindi po humihinto yan. Dynamic po yan. Buhay. Gumagawa. Makinig ka. Hindi yan, attend ka lang, ligtas ka na, upo ka lang ng upo. Kaya pinupupok natin ang church para masundan natin yung gusto ng Diyos. Bakit kailangan natin evangelism? Bakit kailangan natin discipleship training? Bakit? Bakit tayo tinitrain? Para masundan natin yung gusto ng Diyos. O, yung mga liban dito, yung absent ng absent, ano mangyayari sa inyo? Mauwi kayo dyan. Isang araw, ang babasahin mo na lang TikTok. Ano pa sinasabi sa Tito 3, 4-7? Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Nakita niyo ba yon? Yung palang pagiging matuwid ay hindi galing sa atin. Yun ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. At tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Intindihin nating mabuti. Para hindi po sayang yung mga kasuotang inihanda natin noong Saturday night. Di ba? Naglinis kayo ng damit nyo, sapatos, medyas, ready na. Isunod mo yan para dalhin sa church, para magpuri sa Diyos, sambahin ng Diyos, and to learn a lot more. At pagkatapos, uuwi ka, basyo. Ano mangyayari sa iyo dyan? Tandaan nyo, pag uwi ninyo ngayong araw na ito, pag uwi ninyo, mamaya habang nagkakainan kayo, namnamin nyo ang kaligtasang tinanggap ninyo sa Panginoon. Namnamin ninyo. Pagbulay-bulayan ninyo. Pag-isipan nyo, kasama ba ako doon sa mga niligtas ng Diyos? Kasama ba ako doon sa mga taong makararating ng langit? It's okay. Bata, umiyak talaga yan. It's okay. Walang problema. Yaman siya. Baka nagugutom, baka gusto ng dede, baka tubig, baka pwedeng bigyan ng tubig. No? Minsan, dahil sa pambabaluktot ng Ebanghelyo, marami po ang nag-overreact. Meron pang isang pagkakamali. Let's go to Roman number 4. Ano to? The gospel of faith only or faith alone. Yung mga tinuturo sa inyo, mga natutunan, tandaan ninyo. Tandaan ninyo yan. No? The gospel of faith only can be problematic. Number 1, it leads to lack of emphasis on obedience. Tamo, attend ka lang na attend, di ka lang masumusunod. Ay, kasi may faith ka na eh. Pakinggan niyo mabuti ito, ha? Ay, mananampalataya na ako eh. Tinanggap po ng Panginoon eh. O, di ba? Pero you lack emphasis on obedience. Hindi ka sumusunod, kapatid. O, kita mo na. O, ano ngayon ang gagawin mo? Nakaupo ko dyan. Oo nga, no?
Hindi ka sumusunod. Hindi mo binibigyan ng malalim na pansin. If faith is emphasized to the exclusion of obedience and good works, it can lead to a faith that is not demonstrated in action. So, patay. Ano yun? Walang kabuhay-buhay. See? Walang pagsunod eh. Number one na pagsunod mo ay unang-una, sa araw ng linggo, dapat sumamba ka sa Diyos. Dahil araw ng Diyos yun. Makinig kayo mabuti. Sunday, Sabado pa lang, huwag kang magpupuyat. Ihanda mo na ang sarili mo dahil pinagbubulay-bulayan mo na ang magaganap kinabukasan. Nakahanda na yung damit mo. Kung lalaki ka, yung polo, pantalon, medyas, sapatos. Kung babae, ang daming accessories niyan, hindi ko na may isa-isa. Handa mo na yun. Yun ang unang-una. A-attend ako. Teka muna, umuulan. Ano sinasabi sa weather? Kaya umulan, umattend ka. Hindi pa digmaan. Hindi naman umuulan ng pakong numero 4. Hindi mabubutas ang bumbunan mo ng tubig. Magkapote ka. Umattend ka. Yun ang number 1. Huwag kang lumiban. Kasi katungkulan nating mga iniligtas ng Diyos na sumamba sa Kanya. Huwag mong papalipas yan, ha? Ano pa? Meron pa. Ano yung faith only? Misunderstanding the role of faith. Hindi mo naintindihan yan, kapatid, eh. If faith is presented as a means to salvation without any expectation of obedience or transformation, it can lead to misunderstanding of the biblical teaching on faith and salvation. Eh, hindi mo pwedeng hindi alam yan dahil tinuturo dito sa church yan eh. Tinuturo natin sa church yan eh. How can you miss it? Di ba? So, anong dapat yan? Balanced approach would emphasize the importance of faith in Jesus. No? While also highlighting the role of obedience, good works, and transformation in the Christian life. Kaya hindi inaalis yung good works sa faith eh. Kaya faith, saka work yun. Hindi pwedeng faith lang. Hindi naman pwedeng works lang. Sama po yun. Magkasama po yun. Ngayon, paliliwanag naman natin. Letter A, the perversion explained. Ang ebanghelyong binaluktot ay nagtuturo na maliligtas ang isang tao sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Yan ha, narinig ko sa mga Christian yan ha. Faith alone, faith alone. Mag-ingat po tayo dyan. Walang pagsunod na kailangan, basta faith lang. Isang kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawang walang pananampalataya o sa ebanghelyo na mabubuting gawa. Delikado po yan. No? Letter B, this perversion refuted. Ang ebanghelyo ni Kristo ay nangangailangan ng pagsunod. Tandaan ninyo na si Jesus ang may akda ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng sumusunod sa Kanya. At nang siya'y maging ganap, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa Kanyang kalooban. Paul proclaimed what he called the obedience of faith. Tinanggap nila sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo upang ang mga hintil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Ang Diyos po ang makapagpapatibay sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Kristo na ipinangaral po nila sa atin. At ang magandang balitang ito ay isang hiwagang nalihim sa loob ng mahabang panahon. Subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta, sa pamamagitan din ng ating pangangaral ng Ebanghelyo upang ang lahat ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. Sana naintindihan natin. Nagbabala rin si Apostol Pablo tungkol sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo. Ganito po ang pahayag niya sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 7 to 9. Kayo namang mga nagtiis o nagtitiis, pakinggan nyo ha, sino po nagtitiis dito? Oh. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin
sa pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Jesucristo. Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Kita niyo? Sayang. Sayang. Sasabihin mo, pag andun ka sa... Kaya yung mga Christian makita sa langit, naiwan ka, sabi mo, pambira naman, 15 years ako umattend eh. Di ba? Andun naman ako lagi. Naglilinis, cleaners nga kami minsan eh. Kawawa ka, di ba? Kasama na ng Panginoon yung mga niligtas. Ano yung babala ni Apostol Pedro sa 1 Peter 4:17? Pakinggan mo. Dumating na, listen ha, dumating na ang panahon ng paghuhukom. At ito'y magsisimula sa mga bayan ng Diyos. Tayo, bayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Yung mga hindi sumusunod sa magandang balita. Nasa likod nyo yung magandang balita. Ayun o. Marami sa atin ngayon, FYI marami sa atin ngayon na mga kapatid, baka hindi nyo alam, lumalakad na po, nagba-Bible study sila. May mga grupo na lumalakad ngayon. Sa East Bagong Barrio may nangyayari na po. Dito po sa loob dito may nangyayari na. Pero baka kayo tulog, hindi pa nyo alam ng marami sa inyo. Baka kayo iwan. Baka hindi kayo aware. Yan ang kinakatakot namin eh. Kasi baka masayang yung pinagpagura namin eh. Hindi niyo yun? Kaya nga, no? Hindi tayo naligtas sa pananampalataya lamang. Meron pa, ganito ang pagtitiyak ni Apostol Santiago. Pakinggan niyo to, ha? Ito, maganda to. No? Sabi niya, gayon din naman, patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. O nananampalataya ka pero wala kang ginagawa, patay yun. Ano sabi sa 20, 24, saka 26? Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Ano pa? Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Kumpleto siya eh. Hindi mo pwedeng paikutin ng ebanghelyo eh. Pakinggan mo mabuti, intindihin mo, maintindihan mo. So patay pala yung pananampalatayang wala kang ginagawa. So you just come to church, you listen to the word, you sing, you clap your hands, you stay cool on your seats, doing nothing. May parusa pala yun. May parusa pala yun. Hindi alam ng mga tao yun eh. Nakakala lang, matindamang kami eh. Why do we give more important references regarding itong gawa tsaka yung pananampalataya? Para maintindihan ninyo mabuti. No? Patay ang katawang walang espiritu. No? Marami po ang bigong makilala ang iba't ibang uri ng mga gawa. Halimbawa, yung mga gawa ng kautusan ni Moises, kung saan, no, yung gawa na inutos si Moises na hindi makapagbibigay sa atin ng katwiran. Alam nating ang tao'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pagsunod sa kautusan. Sumampalataya tayo kay Kristo Jesus kaya tayo pinawalang sala sapagkat ang tao'y hindi pinawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Halimbawa, yung mga gawaing ginawa mo upang makamtan ang kaligtasan na imposible. Hindi po tayo pwedeng gumawa ng gagawa, ng magandang gawa para tayo maligtas. Hindi po yun. Imposible po yun. Pero nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, naligtas tayo dahil sa kanyang habag sa atin. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng tagapagligtas na si Jesucristo upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Yun po yun. Ngayon, magkakaroon kayo ng awareness. So, hindi lang pala just going to church. No? Ang mga gawa ng Diyos ay ginawa para matanggap natin ang kanyang biyaya. Halimbawa, ang pananampalataya natin kay Jesus ay buhat sa Diyos. Sa Diyos ng bulayan.
Ang pagsisisi sa mga kasalanan ay inuutos ng Diyos. Nakita nyo? Ina-assist tayo. Ang pagtatapat kay Jesus ay gawain rin ng Diyos. Kaya ang pananampalatayang walang gawa ay hindi makapagliligtas sa atin. Believer ka, do your work. Tandaan yan. Maging ang bautismo ay inutos din ng Diyos. Hindi yan ginawa ng tao. No? Inutos ito ni Jesus sa kanyang mga apostol, kaya ang Diyos ang gumagawa ng pagliligtas. Dahilan kaya isinusot natin si Kristo Jesus, sinusunod at nagpapasalamat tayo sa Diyos. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, no? May iba pang mga binaluktot na ebanghelyo. Ito ay kailangan dito ng malalim na pag-aaral. Ano po itong baluktot na? Such as Gnosticism, which denied Jesus coming in the flesh. Nasa denial sila riyan. Gayon din yung Mormonism, which proclaims a different gospel. Mali rin po yun. Kailangan natin maging maingat sa pagtanggap ng ebanghelyong pinapangaral sa atin. Maging ang mga paghahayag ng anghel ay dapat tanggihan kung iba ang ipinangaral ng mga apostol, kung iba sa mga ipinangaral ng apostol, sapagkat kung hindi, tayo ay susumpain. Pag-isip mo, sumaga na sa lubong mo yung anghel, tapos sinuturuan ka ng anghel. Pero ayon sa pag-aaral natin, mali yung sinasabi ng anghel. Imposible ito na makasubo ka ng anghel. Malay mo. May mga nagsasabi nga dyan, munti ko masagasaan, pero siguro tinulak ako ng anghel. O, di ba? May mga naniniwala siya sa anghel dahil totoong may anghel. Alright? So, ang dalisay na ebanghelyo ni Kristo ay maring hindi sikat o popular sa mga tao. Ngunit sino ba ang sinisikap nating palugdan? Kung tao, hindi tayo tunay na mga lingkod ni Kristo. Mga huling habilin po ito, tiyakin lamang natin na ang ebanghelyo na ating narinig, natanggap, at sinunod ay ang parehong ebanghelyo na pinahayag ng mga apostol ni Jesucristo. Kung magkagayon, kung pinakinggan natin to, ginanap natin at sinunod, ligtas tayo makakarap sa Diyos na nagligtas sa atin. No? Purihin po natin ang makapangyarihan ng Diyos. Mahal na Amang nasa langit, salamat sa kaloob na buhay, sa pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan, sa pagkakaloob ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng ito. Samahan mo nga po kami, Ama, ng iyong kabutihan sa lahat ng mga araw ng aming buhay sa iyong kagandahang loob. Salamat sa lahat ng bagay, sa nakikita at hindi nakikitang mga pagpapala. Salamat sa mga pagsubok sa aming pananampalataya at sa mga tagumpay na nagpatibay ng aming pag-asa. Sa aming pagsasalo-salo, Ama, inaalala namin ang sakripisyo ng iyong anak upang magkaroon kami ng buhay. Nagpapasalamat kami sa kaloob na kaligtasan, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at sa pangako ng buhay na walang hanggan. Nawa, ang aming pasasalamat ay higit pa sa mga salita. Maging salamin nawa ito ng aming mga puso. Naway maisabuhay namin ang aming pagsunod sa iyong salita, sa paglilingkod sa kapwa. Sa iyo lamang ang pasasalamat at ang kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pangunawa, panatilihin ang inyong mga puso at isipan sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. At ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay sumainyo at manatili sa inyo palagi. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Panginoon, tayo po'y magbatian.